Did you expect it? O nung sa expose ng nainulit naman ng 18 Marines sa sinasabing bogus Senate Blue Ribbon hearing? Well, kahapon, no, actually, hindi ko naman siya napanood. May mga portion akong nakikita sa mga reels. So, isa dun sa mga portion, tinatanong yung isa sa mga Marines at dinidescribe niya kung paano nila diniliver yung pera kay Congresswoman Laila de Lima. At sinabi, lagi po siya nagpupunta sa townhouse, lalo na pagka may Quadcom. Hindi naman siya member ng Quadcom at that time. Kayo ang member ng Quadcom, di ba po? Ako po, hindi po ako member po ako nung committee, but 3 times lang yata ako umattend nung Quadcom. Nalilito sila sa Quadcom, tsaka sa good government. Nakakalito talaga yan. Nalilito sila. Kaya nga yung good government, akala nila Quadcom na rin yun. Pero iba yung Quadcom. Kaya nga sinabing Quad, 4. Yes. 4 na committee na pinagsama-sama. So sila pong Ace Barbers yun, sila pong Dan Fernandez, Benny Abante, tsaka si Caraps. No. So ako naman, solo yun sa akin, good government. So, kaya naka-separate po yan. Question kong, just to follow up, si Laila de Lima ba naging resource person ng good governance or ng Quadcom committee? Hindi kasi sinasabi nga nila uma-attend daw noon. Kaya, hindi, at that time kasi hindi siya hindi siya congresswoman eh. The So, timeline. hindi kasi ako masyadong for the first few parts lang kasi ako, mga 3 times yata ako. Ang daming ang daming committee hearing nun eh. So, mas nag-focus kasi ako nung ako yung naging chairman ng good government. Pero si Palawan Congressman Jose Alvarez was able to Matapang. Pumunta Meron pong madali daw siya nilabas ngayon yung group ng kaparian. Dinideny nila na merong kay Father Flavi na merong walang ganong church sa Mindanao Avenue. Pero nasa Google Maps pinakita ni Levy Baligod. So makikita, tsaka alam mo, napansin ko doon sa committee hearing, kung titingnan niyo sa amin sa committee hearing, yung resource person, siya ang nagsasalita, yung lawyer nasa likuran. Pero dito napansin niyo ang nagsasalita kadalasan yung lawyer. Resource person na din, yung lawyer. Kaya medyo, pero ako kasi, kami mga member ng prosecution, ang focus kasi namin itong impeachment eh. Yes. Tama So, naman. hindi naman ako masyadong Invested dito. At saka alam ko naman na wala namang kapararakan itong Sarsuela to eh. Malinis ang konsensya mo. Yes, In other malinis. words. Kaya ako, hindi naman ako nagwo-worry dito. Tsaka, nag-file na ako ng kaso sa kanila noong April eh. Oh. So, nasa fiscal's office na yon. Ano nang status nun, Kong? Nakapag-submit na ba ng... May preliminary kasi nag-set ng mediation. Mediation. So, Simple libel lang po. Hindi ko Simple libel. cyber libel. Cyber libel. Hindi ko na inatinan. Gumawa ko ng sulat. Sabi ko, hindi ako interesado. Okay. In mediating. So, sa mediation. So, itutuloy na namin. Pero nakapag-file na ba sila ng counter affidavits, reply, supposedly, next rejoinder? week pa yata or next week yung okay. hearing. So, para pag-usapan pa natin mas masinsinan yan, let's go muna tayo sa ating paboritong segment, ang patok o putok. Ang ating unang headline. Headline number 1. Kampo ng bise, sumagot na sa impeachment proceeding. Ibasura ang kaso, hirit ng depensa. Ang estratehiya ng kampo ni VP Sara, patok o putok? Nakalimutan explain kay Kong Joel. Yung patok po, you agree. Yung putok, you disagree. Sometimes in the middle, ano masasabi mo, Kong Joel? Sa strategy daw ni VP Sara. Sa answer niya. Sa answer. Non-answer. Non-answer, sabi ni Kong Joel. Disagree yan. Putok. In fact, hindi nga namin sasagutin ng reply to eh. Manifestation lang ang gagawin namin. Okay. Dahil, unang-una, dito po sa kanya, pwede ko bang i-discuss yun? Opo, sige po. Anyway, yung sa kanila pong answer, ang dinidiscuss nila doon ay mga procedural, jurisdictional, at saka constitutional issues. Nasa tingin po namin, ito ay nag-file na sila ng petition for certiorari sa Supreme Court. May pending. May pending. Wala naman jurisdiction ang Senado para ito ay tugunan. Okay. Otherwise, pangungunahan nila yung Korte Suprema. Tapos pangalawa po, naniniwala kasi kami. Kasi dito, ang mga tinatanong nila yung procedure na naganap
Quezon. Sa House. Sa House. Clarificatory hearings. Yung Mini trial. kino-question nila Huwag mo yung sabihin mini trial. impeachment proceeding. Nasa di answer ba? yun. Nasa answer. Tama. Kino-question nila yung impeachment procedure, keso fishing expedition. So, yung proseso ang tinatanong nila. Ang linaw-linaw po sa ating saligang batas, nasa amin lamang ang exclusive power para mag-initiate ng neto. Ngayon, hindi naman nila po pwedeng questionin yan sa Senate dahil parang lumalabas, apila na. Parang pinapa-review nila. Parang ang nangyayari, nagiging appellate court na. Ang lino naman po sa batas. Ano po ang nakalagay sa ating saligang batas? Ito po saligang batas na nakalagay, trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, trial. Hindi po ito appellate court. Okay. Isa pa po sa mga pinupunto po namin dito, alam po ninyo, ang Senado, dalawa lang ang magiging ruling yan. It's either acquit or convict. So, hindi para magdesisyon sa motion to dismiss. Kasi yung ginawa nila parang motion to dismiss eh. Yan parang epekto. Pero bago ko tanungin kay Attorney Jimmy, ano po difference ng manifestation sa answer, comment? Kasi within 5 days, you are supposed to submit your counter comment. Anong difference nun sa manifestation? Ano to eh? Reply supposedly. Yes, Answer reply. kay Vice President. Complaint, answer, reply, rejoinder, yeah. ganun kasi. So you said you will not file a reply. You will file a manifestation. What's the Ang tanong ni Mami Chu, what's the Parang difference? sinasabi lang namin na ito walang kwenta. Hindi na ito kailangan hindi na kailangan punto per punto Aray! So parang one-page answer lang Ang yan. manifestation, may pinapaalam lang kayo sa court, wala kayong hinihingi Sinasabi relief. lang namin. Sinasabi lang namin, 'di ba? Okay. You will not dignify the answer. O parang one-page reply yan. Para kay pa. Attorney Jimmy, putok o patok? Yung motion to dismiss. Answer, yung strategy. answer. Yung Strategy ni VP Sara. Yung motion to dismiss nga, which is what is filed now. Siyempre patok as expected, no? Yeah. Pero for more technical reason. Yes. Para sa akin naman po, with all due respect to Kong Joel, no? Ang lahat naman ng abogado, ang unang susubukan ipa-dismiss ang kaso. And we always believe that in a trial, the magistrate has the power to dismiss a case, especially if there's a lack of jurisdiction or grave abuse of discretion, stuff like that, no? So, para sa akin, yun ang unang step nila. But it doesn't mean na hindi sila handang sagutin punto por punto. Ito naman ang personal kong palagay, Kong Joel. For your side din. Yeah. Gusto ko naman mag-proceed sa trial. Everyone wants to. Yeah. I think this is more of just kumbaga mandatory reaction muna na magpa-dismiss muna tayo. Okay. Ano? Strategy yan. It's a strategy. I don't know if it's buying time. Pero kumbaga, wag naman natin sabihin there's something innately or legally wrong with it. Oo. Dahil wala namang masama magpa-motion to dismiss. Narinig mo na kay Kong Joel na manifestation lang ang gagawin nila. Ano naman ang comment mo doon? Hindi, tama din naman yun kasi para sa kanila, they don't want to dignify it or there's nothing to reply to anyway. Oo. So, bahala na po yung impeachment court to decide. No? No, next step na tayo. The next step na. Pero for the record, gusto naman, most of us gusto matuloy yung trial para malaman na kung the evidence bears something. Okay. Attorney Jess, what's your putok o patok? Well, to be expected, syempre, di ba? The motion to dismiss or answer by the Vice President is putok. For the following reasons. First, many constitutional scholars say that the Senate does not have the power to dismiss. It only has the power to try and decide. So I agree with Kong Chua, who says that the decision of the Senate is only to convict or to acquit. If it was to dismiss, it will dismiss because it acquitted. So it cannot dismiss before trial. It can only dismiss after trial. So trial should proceed forthwith. But second, I have not read the entire answer, no? I only read the executive summary. The entire answer is not available to me. Mali-maleta yung kanilang sagot, di ba? Yes, but dun sa executive summary na binigay ni Attorney Michael Powa, when I look at the arguments, the summary of the arguments, they never answered two articles. Grave threats, never in-answer, and may isa pang hindi sinagot. So, I'm very curious na it's really a non-answer kasi yung isang pinaka-basic na grave threats, walang sagot. Yung dalawa may sagot, yung dalawa wala. So, Mami Chu, may follow-up lang akong small question lang.
Kung kayo ba, kunyari, lawyer po kayo ni Sara, hindi nyo ba i-employ yung magpa-motion to dismiss din muna? Kunyari, if you were lawyering for, let's say, a BBM impeachment or hindi ba kayo magpa-motion to dismiss? Oh, dapat tahimik kayo. No. If I were to do that kasi, Attorney Jimmy, hindi ko nabasa sa executive summary, No. pero walang ex abutante ad cautelam. Ad cautelam. Ang kanilang motion to dismiss. Oo. Meaning, they're not really questioning the jurisdiction Oo. per se. But, in effect, they are. No, but would you? Would you try as a lawyer to get it over with as soon as possible? Yun nga, sabi niya, walang Sa akin sa Senate, Oo. sa Senate, I would not. Sa Supreme Court, I would. Okay. Pero sa'yo, babalik ko din ang tanong. Yes. Ay, epekto na naman kay Vice President's image yun. Naku, ito na naman si BC. Binibigyan ng pagkakataong sa hindi pa Ako rin naman, very clear na yan sa lahat ng parties. Hindi naman magbabago na ang mga tao. Yung mga ayaw kay BP, ayaw na kay BP. Yung mga gusto sa kanya, gusto na. Wala na magbabago. Paano dyan. yung mga undecideds? Wala naman. May 20%, Win them over. Hindi. May 20% na undecideds. You know, I know that's what the numbers show, pero on the ground, ang alam ko lang talaga, ito na ang susuporta kay Sara hanggang dulo. Yung Okay. mga ayaw sa kanya, hanggang dulo Okay. na rin yan. On that note, let's... Headline number 2. Mga kaalyado ni VP Sara, iniisa-isa na nga ba? Nitong linggo lang, nakulong na si Senator Jinggoy at si Congressman Kiko, Congressman no more. Ang pagtanggal ng powers ng mga supporters ng VP, patok o putok? Unahin natin si Kong Joel dito. Ano po ba ang reaction niya dito sa yung mga parang iniisa-isa yung mga kalaban ni VP Sara? Kakampi. Ah, ni VP kakampi, Sara. no? Putok o patok? Ah, putok. Bakit po? Well, tingin ko kasi nung time na si Senator Jinggoy naman, yung sa kanya naman kasi, yung kaso naman niya, di ba, ito naman yun dun sa flood control eh. So, tingin ko wala naman tong kinalaman dito kay BP Sara. At saka, ang tao talagang sumisigaw na, naghahanap na ng mga tao na makukulong dito, no? At doon naman kay Kiko Barsaga, yung kanyang sitwasyon kasi parang medyo marami siyang na-antagonize. Fellow na mga, House members. Yes. In fact, yung iba mga doon, mga kakampi rin ni, ni BP Sara na na-antagonize niya. Did you vote, Kong, to expel him? Yeah, kasi, alam mo, very, siya congressman siya. May ginawa yan eh. Marami siyang mga ginagawa na napapanood na nakikita namin. Kasi nandun kami. Nung simula pa lang eh. Gaganyan yan, bibidyohan ka niya, lalapitan ka, babastusin ka niya. So, parang... In your face. Yeah, in your face. Ah, Diba? talagang... May isang instance yan eh, nilapitan niya si Kong Sandro. Diba? Nakabidyo. Kong Sandro, kamusta na yung... Nakita ko yun. Uncle mo na, diba? Magsasalita siya ng mga masasabi. Na ad hominem. May ad hominem. Diba? So parang, lahat tayo mga, kumbaga may ano yan eh, kumbaga magbigay ka ng kortesiya, paggalang sa mga, lalong-lalo na sa mga nakakaedad sa'yo, di ba? So etong batang to, siyempre alam naman natin kung saan ba pinanggalingan niya. Political dynasty rin naman ito eh. Oo. Di ba? Ang nakakalungkot lang kasi, yung father nito, isa sa mga respetado. Yeah, si... Doon talaga medyo, actually ang mga nagsimula itong mga nag-file dito at nag-react, mga taga-NUP. National Union Party ni... Yung NUP. Kapartido ni Kong PD. Oh, Puno. Si Puno. At masakit sa kanila. Kasi ako po, hindi ko naman inabutan si Kong PD, pero sa lahat ng mga naririnig ko, lalong-lalo na sa mga veterano, mga politiko, doon sa Kongreso, napakataas ng pagtingin nila kay Kong PD. Kaya nga, masakit din sa kanila itong ginawa. Pero you think coincidence lang to at not political consequences of side? Alam mo, ganito kasi yan eh. Pwede ka namang, kahit na magkakalaban tayo sa politika, pwede naman tayo magrespetuhan eh. Minimum Diba? basic Pwede yan. ka namang, may tawag doon eh, na sabi nga kung mapapanood mo yun sa, sa isang pelikula, sabi nung ni Brad Pitt doon sa Hari, di ba? Even enemies, pwede they can show respect. Ah, okay. Diba? Kala ko sabihin mo, is there anyone else? Is there... Ito, Attorney Jimmy, patok o putok? Kaya gitna is because I don't think all of it is just political, no? Kasi may mga legal issues naman. However, ang dapat nating intayin din, yung mga sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano,
na meron talagang daw na prevailing threats or lawfare, no? Lawfare ika nga, na kumbaga, atras ang kaso, kung dito ka sa amin, kung hindi, tuloy ang kaso. There's some proof of that na siguro we should have an open mind towards kasi hindi maganda yon. Hindi maganda yon. And kung totoong yun ang nangyayari, we should all be against that. Pero don't you feel na yung government institutions are being used? Kasali na yun eh. Kasali na yun because once sabihin na nating totoo na may mga powers na nagsasabi kakasuhan ka pag hindi ka kumampi sa amin, eh di syempre that involves the connivance of the pertinent government institutions, no? So again, I'm not saying meron. Pero to think that it's not possible is naive. Of course it's possible. Okay. Attorney Jess, patok o putok? If the statement is na selective yung justice Oo. only against the allies of VP Sara, Oo. so I disagree with that. Yeah. Oo. So the reason for that is ang number one na napakulong, si Bong Revilla, was actually an alyansa candidate. Yes. So kakampiyan ni BBM sa totoo lang. Originally, no? But yun nga, since may allegation sa kanya, kailangan makulong siya. Malas niya, hindi siya incumbent senator. Ako naman, hindi din ako naive. Sabi nga ni Attorney Jimmy, may politika. So, kaya nauna yung hindi incumbent, kasi hindi siya incumbent eh. Malas niya. Pero, kakampi siya Yes. ni BBM. Hindi siya kakampi ni VP Sara in a sense na like si Kiko Barzaga, ina-associate with VP Sara. Now, as to Kiko Barzaga and Senator Jinggoy, kay Senator Jinggoy naman, with all due respect, Senator Jinggoy, itong keso ko may daga. Okay? Repeater ka na, boss. Yung akusasyon sa'yo na plunderer ka, hindi ko sinasabing guilty ka kasi na-acquit ka sa first two plunder cases mo. But with all due respect, repeater ka. Ang dami mo ng championship sa akusasyon, di ba? So, it cannot be selective justice or political persecution kasi parang may pattern eh. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, sino ano? Sisisihin sa Digan Bayan. Oo, mga justices. Eh, nadi-dismiss nga eh. Na-dismiss yung first two. Kaya, clean slate pa rin siya. Parang starting from one again. Since you asked me with your indulgence, di ba? Eh kasi meron ng main plunderer doctrine na inimbento ang Supreme Court with all due respect to the Supreme Court. Alam nyo naman yan, wala naman yan sa anti-plunder law. RA 7080, di ba? O ako lang to. Wala si Attorney Jimmy dito. Wala Out si kami Attorney dyan, ha? Out kami Joel dyan Chua, sa di ba? But, aminado naman, constitutional scholars and legal scholars and the academe, na imbento yan ng Supreme Court. And because nag-imbento ng main plunderer doctrine sa kaso ni Arroyo, ginamit yon ni Jinggoy and ni Bong Revilla for bail and eventually to dismiss kasi wala daw main plunderer. Here comes Boy Remulla, natuto sa history, may main plunderer. Kaya nga, may nakikita ka kay Cheese. Hindi lang to si Jinggoy, ha? Oo. Si Cheese tsaka si Martin Romualdez. Oh, nami-mention ko yan, di ba? Egay Irice. Sabi mo, hindi ko daw nami-mention si Martin Romualdez. Nakalagay sa kanilang mga information or sa complaint Ini-invoke yun. na may mastermind Oo, or main yes, plunderer. yeah. Correct. So, Egay Irice, makinig ka. Okay, on that Bumalik note, yun.